sa 5 miyembro ng Ateneo Basketball Team ang hindi sumipot sa CIDG matapos ipasabina kaugnay ng fact-finding mission sa pagkasawi ng 2 student athletes. Kabilang si Coach Tab Baldwin. Babalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, anong dahilan? Bakit hindi raw nakadalo ang 4 sa 5 Ateneo Basketball Team na ipinasabina nga ng CIDG? Yes, Cheryl, no, ipinisapi na nga ng CADG ang top management ng Ateneo Basketball Team na pinamumunuan ni Coach Tab Baldwin. At kaninang umaga, mula doon sa 5 ay isa lamang ang dumating para magpakita dito sa CADG office. Yan si Athletics Director ng Ateneo Athletics Team na si Emmanuel Fernandez. Habang ang 4 pa na hindi dumating na pinangalanan ni Remulla kanina ay si Mr. Epo Kimpo at Father Nemi, kabilang dito si Coach Tab Baldwin, ay hindi nga nagpakita kaugnay nung kanilang sabina na magpakita sa CIDG office ngayong araw. At hindi nga nagpakita itong 5 individual na ito, pero ang Ateneo ay nagpadala ng kanilang mga abogado kahit wala silang sabina para lamang daw kanilang maipaliwanag yung kanilang magiging role sa investigasyon. Hindi man naidetalye ni DILG Secretary John Vic Remulla kung bakit hindi nagpakita itong 4 pang individual sa kaugnay ng kanilang sabina. Ngunit ayon sa kanya ay karapatan naman daw nila na huwag dumalo at magpadala ng kanilang abogado bilang kanilang kinatawan. Cheryl. Klaruhin lamang natin, Jazz, yung dumating na lawyers, ang nire-represent nun ay yung universidad, ang Ateneo, not the 4 students o athletes na hindi sumipot. Cheryl, no, we are yet to confirm kung sino-sino ba yung mga abogado na nakita nating dumating kanina sa CEDG office kanina. But we can confirm na ilan doon sa mga abogado ay mula nga sa Ateneo, Cheryl. So, 5 yung pinatawag. So, may sumipot na isa? Yes, Cheryl. Yan ay si director ng athletics team na si Emmanuel Fernandez, But Cheryl. all of the players, walang humarap. Wala pa sa ngayon, Cheryl, no? Pero sa statement kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla ay posible daw na bukas ipasabina itong mga players para humarap dito sa tanggapan ng CADG, Cheryl. Ano ba yung pangunahing detalye na dapat malinawan dito nga sa isinasagawang fact-finding mission ng CIDG? Yes, Cheryl, no. Mariin na kinlaro din ni DILG Secretary John Vic Remulla kanina na itong kanilang pagpapasabina sa 5 individual ay hindi nangangahulugan na sila ay kakasuhan o aarestuhin. Ngunit ito ay kasama ng kanilang investigasyon upang mahanap yung mga facts na kinakailangan, kagaya ng sino ba ang nag-authorize sa team building, sino ang nag-utos, at sino yung nagpadala at paano ba sila nakapunta dito sa team building na ito sa Aurora. At kabilang pa dyan, hindi nga daw ito fault finding dahil yung last week daw nila yung kanilang fault finding investigation or exercise. Pakinggan natin yung pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung anong nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sinong nag-order. It is a fact-finding mission, hindi siya fault-finding. At dahil nga may ilang hindi sumipot, Jazz, ano yung susunod na hakbang ng CIDG lalo't wala naman silang contempt power? Yes, Cheryl, tama ka dyan, no? Kanyang nilinaw kanina na muli nga silang magpapatawag ng ikalawang sabina sa Biyernes upang mas klaruhin daw ang mga detalye nito. At tama ka, Cheryl, no? Wala silang contempt power at kanila daw irerekomenda iyan sa korte, habang posible nga na bukas ipasabina naman yung mga players na hindi nagpakita ngayong araw at para makahingan din sila ng detalye at para makuha yung klarong detalye dun sa mga nangyari during the incident sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. At kagaya ng sinabi nga ni Remulla kanina, ay ikalawang beses na hindi magpakita itong kanilang mga ipinisabina ay maaari nga nilang i-request sa korte itong warrant ng contempt order. Ngunit nilinaw niya ulit na karapatan ng mga pinisabina na magpadala ng kanilang mga abogado. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.